Hallelujah. Blessed be the name of the Lord, for from everlasting to everlasting, you are God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa mga kapatid sa Panginoon sa Doha, QICM, at yung nandito na rin sa Pilipinas who keeps on listening and studying with us. Ganoon din po yung mga dati kong Kaalsad group. Magandang umaga sa inyong lahat. Nandyan din sa Doha. At sa lahat pa po na na-forward ang pag-aaral na ito, magandang umaga po and welcome sa ating pag-aaral. Good morning, Sister Maricel Gamulo Tolentino, Sister Tess Yusi, magandang umaga. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw na ito na itinakda mo. Salamat po sa buhay na pinagkatiwala mo sa amin, sa lahat ng mga bagay na aming nararanasan, upang ito'y magbigay ng kapurihan at kaluwalhatian sa inyo. Maraming salamat sa pagkakataon na kami nakapag-aaral at nagiging totoo ito sa aming buhay at isang patotoo rin sa iba, upang ang mga bagay na sinasabi ninyo ay maging totoo, real sa aming buhay. Mapurihan ka at maparangalan sa aming kalagitnaan, aming Diyos Ama, at salamat sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Good morning, Sister Norma Limon. Ayan, good morning, Sister Evelyn Oblea. Hallelujah. So, napag-aralan po natin nung Tuesday, kasi nga po kahapon wala tayo, na ang una nating iniibig ay ang Panginoong Diyos. Hindi tayo pwedeng umibig sa ating kapwa kung hindi muna natin alam kung sino ang una na binibigyan natin ng tunay na pag-ibig. Katulad po ng sinasabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 5. Sabi po ng Panginoon, ibigin ninyo siya ng buong puso. Kung yung pong verse 4, yun po ang background. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Dinggin ninyo, mga Israelita, si Yahweh lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Yun po ang sabi niya. Kung babasahin pa natin yung ilang mga talata, ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo, isulat sa mga amba ng inyong pinto at mga tarangkahan. So makikita niyo po, yung sinabi ng Panginoon na siya mamahalin, merong pang mga bagay na sinasabi niya. Kaya ang mga Israelita po, memoryado po nila ang bahaging ito. Kasi ipinatatanim ng Panginoon sa kanilang puso. Pinamememorya niya sa kanila. Now, ang unang iniibig nila, may kasunduan sa Diyos, ay ang mahalin siya. Ay sabi niya, ito po yung tinatawag nilang Shema. Sapagkat yun ang sinasabi niya, dingginin niyo mga Israelita, si Yahweh lamang ang Diyos. So they need to recognize there is only one God. At pagkatapos, ang kanilang yung masasabi natin na allegiance, loyalty. Kanino sila nangako at kanino sila kailangang magtapat sa lahat ng panahon ng kanilang buhay, ay iibigin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Yun po ang sabi niya. Buong puso, yung hindi ka napipilitan lang. Sabi dito, sa buong kaluluwa, sa buong lakas. So lahat ng ating ginagawa ay pinagmumulan ng ating pag-ibig sa Diyos. Ngayong nakilala na natin kung sino siya. Tapos, sinabi rin sa atin ng Panginoon ang sinasabi ng Lucas chapter 6 verse 27. Luke chapter 6 verse 27. Yun din.
Kaya magiging magaan sa atin ang pagsunod dito sa pangalawa kung iniibig muna natin ng Diyos. Kapag iniibig natin ng Diyos, hindi na magiging mahirap sa atin na gawin ang bagay na ito. Luke chapter 6 verse 27. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Dinagdag pa nga po natin ng Martes na basahin pa yung ibang talata. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kaya nga, yun pong interpretasyon, o ibig sabihin, yung pagpapaliwanag ng salita ng Diyos, syempre yung salita ang nagsasalita, ika nga, di ba? Ang salita noon, nung ipinahayag at kinreate ng Panginoon, kanyang nilalang ang lahat ng bagay, yung salita na iyon na lumalabas sa bibig ng Diyos ay nagkatawang tao. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Kaya siya ang una at pangunahing makapagtuturo sa atin ng kailangan nating isipin. Kasi nga, sinasabi kasi ng mga tao, siyempre po, yung tanak, ibig sabihin yung pagtuturo, yung katuroan, yung tinatawag na first 5 books of Moses, magmula Genesis hanggang Deuteronomy, ay pinasulat ng Panginoon kay Moses. Ngayon, yung lahat ng itinuro na iyon, from generation to generation, binigyan nila ito ng pagpapaliwanag. Paano mo gagawin yon? Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos, ganito ang gagawin natin. Pero sa katagalan na ng mga explanation, siyempre, hindi naman po nanatili si Moses dito sa lupa. Pinalitan siya ni Joshua at sa lahat pa ng mga saling lahi. So marami na silang katuroan na sila na lamang ang gumawa na ipinapantay sa salita ng Diyos. Kaya nga, itinutuwid ng Panginoon ang kanilang mga naituro na. Lagi niyang sinasabi, ganito ang inyong pakikinig sa bagay na ito. Tapos sasabihin ng Panginoon, ngunit ganito talaga ang gagawin ninyo. Kaya nga, binibigyan niya ng pagkukumpara. He compares kung ano na ang naituro ng mga tao at mga rabbi at lahat ng mga tagapagturo magmula nung una, hanggang nung kapanahunan niya, kanya nang binibigyan ngayon ng diin kung ano ang katotohanan at yun ang nasa saad at yun ang nasa puso at kaisipan ng Diyos kung ano ang kanyang salita. Kaya nga madalas sasabi niya, you have heard, sabi niya, ganito ninyong narinig ito. Ngunit ngayon, sinasabi niya, ngunit ngayon, ganito yon. Kaya nga, itinutuwid niya ang mga naging maling pag-akala ng mga tao, yung interpretation of the law, yung pagtuturo. Kaya nga, iwinasto ng Panginoon ang mga turo mismo ng Diyos. Kaya nung siya'y na Diyos na nagkatawang tao, kanyang ipinapaliwanag sa mga tao kung ano yung itinuro noon, pero ngayon ganito ang totoong ibig sabihin noon. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napopuot sa inyo. Pagpalain ninyo, idalangin ninyo, di ba? Kanya una, ibigin nyo, pagpalain nyo, idalangin nyo. Tatlo pong bagay, ano? Sinabi ng Panginoon, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang napopuot sa inyo. Kasi po, mayroong bahagi ng batas, like for like. Anong ibig sabihin nun? Kung nasaktan mo ang iyong kapwa ng
sinadya mo halimbawa na ano mo yung mata niya. So, anong gagawin sa'yo? Aalisin din yung mata mo. Kasi, ang nangyari, nakuha mo yung mata ng iba. Sa galit mo, nagawa mo yon. Ngayon, kaya lang sinasabi ng Panginoon yon, para sa ganun, hindi magsosobra ang iyong gagawin kaysa dun sa ginawa sa'yo. Like for like. Pero sila, hindi na ganon. Sasabihin nila, mapupuot ka. So, yung kaaway mo, kinapupuotan mo. Pero sabi ng Panginoon, hindi yun ang tamang interpretasyon. Kaya nga, sinasabi niya, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Kasi sabi doon, sa pagtuturo, gawan ninyo ng, yung kaaway ninyo, kaaway nga di ba? Awayin ninyo. Pero ang sabi ng Panginoon, ibigin ninyo ang mga kaaway ninyo. Gawan ninyo sila ng mabuti, kahit sila'y napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Talaga naman po, kung iisipin mo, yung tinuturo ng Panginoon, hindi kayang gawin ng ninuman. Kaya nga, kung binasa po natin ng mabuti ito, di ba? Luke chapter 6 from verse 27. Tapos, sinabi ng Panginoon, sa bandang huli, yun na lang basahin ko, ng bahaging ito. Sabi niya, verse 35, Luke chapter 6 verse 35, sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Bakit? Bakit niya sinabi yon? Nasaan na? Magpahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Kasi sabi niya, kaya niya pinagagawa sa atin yon sapagkat ganun din ang pag-uugali niya. Sabi niya, siya ay mabuti sa mga masasama at sa mga mabubuti. Kaya nga, kung talagang tayo'y tagasunod ng Panginoon sa Kristo, ganun din ang pag-uugali natin. Na tayo'y mahabagin, na tayo ay nagmamahal dahil ang Diyos ang unang nagmahal sa atin at makakayanan nating mahalin ang ating kapwa kahit na they failed us, they did something to us, meron silang ginawa sa atin, maaaring hindi tayo sinaktan physically, pero yung mga ginawa nila has cost us para tayo mag-isip o para tayo ay magkaroon din ng sama ng loob, ika nga. Pero dahil gusto nating sumunod sa sinasabi ng Diyos sa kanyang salita, so imbes na tayo magagalit, imbes na tayo ay aawayin natin sila, ang sabi ng Panginoon, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo sila, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Maaaring hindi sila napupuot sa atin, pero yung mga bagay na ginawa nila, ay nagiging sanhi na magagalit ka. Mapupuot ka. Pero sabi niya, ibigin ninyo sila. Pagpalain ninyo. Idalangin ninyo. Alam niyo po, eksakto yan. Ginagawa ko po yan. Kahit na kung minsan talagang nakakapag-isip-isip din naman ako. Minsan nasasabi ko, masyado na yata nilang tinitake for granted yung mga bagay na ginagawa ko. Na para bagang walang halaga ang mga bagay na ginagawa ko. Pero alam niyo po, the assurance comes from the Lord. Ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kasiguruhan na nagiging kaugali na natin ng Panginoon kapag nagagawa natin ang mga bagay na yun.
Di po ba? Ngayon, let's move on. So, binalikan ko lamang po yung pinag-aralan na natin para ma-refresh ang ating memory. Ngayon, ano pa ang sinasabi sa atin? 1 Peter chapter 4 verse 8. 1 Pedro ika-4 na kabanata talatang 8. 1 Peter chapter 4 verse 8. Ito po ang ating mababasa. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Hallelujah! So, tignan niyo po, imbes na i-consider mong nagkasala sa iyo ang iyong kapwa, pero dahil ikaw ay umiibig, mapapatawad mo siya. Hindi ka nagtatanim ng galit. Hindi ka nagtatanim ng sama ng loob sa iyong kapwa sapagkat sinusunod mo ang sinasabi ng Diyos kung papaano kang makisalamuha sa iyong kapwa na tao. Ang ganda po nun, Basahin ko po sa English. Kinuha ko yung English kong Bible. Napakaganda po ng pagtuturo ng Panginoon. They're all practical na magagamit natin every day. Every day po ito. Every day. Hindi po ito from time to time. Every day. Kaya nga ang sabi niya, 1 Peter chapter 4 verse 8. Sabi po ng salita ng Diyos, basahin ko po sa English. Above all, maintain, sabi niya, maintain constant love for one another. Since love covers a multitude of sins. Bakit po sinabi niya doon na love covers a multitude of sins? Ang Diyos, iniibig niya tayo kahit tayo'y makasalanan. Ayaw niya yung kasalanan pero tayo iniibig niya. At kapag tayo nagbalik loob sa Kanya at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, tinatanggap niya tayo sapagkat minamahal niya tayo. So ang unang bagay na nasa puso rin ng Diyos ay ang pagmamahal sa atin at kinakaawaan niya tayo sa ating kalagayan. Kaya nga kung marirealize natin ang kalagayan natin na malayo tayo sa Diyos at patuloy tayong malalayo sa Diyos kung hindi tayo tatalima, kung hindi tayo babalik uli sa Kanya. At kapag tayo nagbabalik loob, tatanggapin niya tayo. What motivates God to love? What motivates God to forgive us is because He loves us. Kaya nga, itinuturo din niya sa atin, maging ganun din ang ating pag-uugali. We love God first, and we love our fellow men. Kaya tingnan niyo po yung pagkatagalog niya. 1 Peter chapter 4 verse 8. Above all, nakahihigit sa lahat, sabi niya, above all. Ano yung above all? Above all the experiences, above all the difficulties in this world, this fallen world, ika nga, ang tao sa ating kapanahunan ngayon, namumunghi, nagagalit, gumagawa ng anumang mga bagay sa ikasisira ng buhay ng kanyang kapwa. Ang iniisip lang niya ay ang kanyang sarili. Kakaiba sa isang taong kumilala na sa Diyos. Kapag tayo kumilala na ng tunay sa Diyos at nais nating sumunod sa Kanya, mapapatawad natin ang ating kapwa kahit na gigil na tayo sa kanilang ginawa. Hallelujah. Bakit nga po ang Diyos? Siya ang Diyos na lumalang sa atin. Gayon na lamang ang Kanyang pag-ibig sa atin. At kung naranasan natin ang tunay na pag-ibig ng Diyos, bakit nga ba hindi din ganoon kalalim ang pag-ibig natin sa ating kapwa? Basahin ko po uli sa Tagalog. Sabi niya, higit sa lahat, o yun na, tama yung pagkakatranslate, above all, higit sa lahat,
magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Sa Ingles, above all, maintain constant love. Maganda po yung maganda po yung English. Maintain, panatilihin mo ang patuloy kang nagmamahal, 'di ba? Sabi niya. Panatilihin mo ang pagmamahalan. Magmahal ka ng tapat, hindi yung kunwari lang. Hindi yung sa harapan lang niya, pero sa likod ng tao, ang dami mong sinasabi sa kanya. Hindi. Kung paano mo siya harapan, at pag nakatalikod siya, ganun din ang ginagawa mo. Hindi pwedeng sa harap niya, minamahal mo siya, pero pag talikod niya, nagagalit ka. Hindi po ganun ang sinabi ng Panginoon. Kaya sabi niya, maintain constant love for one another. Hindi lang ikaw, lahat tayo, ganun din ang pag-uugali natin. Love one another. Bakit? Sabi niya, since love covers a multitude of sins. Ang pag-ibig ang nakapagpapawi ng lahat ng kasalanan. Because God loves us, He is ready to forgive us. Kahit na gaano pa kasukdulan ang iyong ginawa, maipapatawad niya. Ngayon, kung tayo ay nakaranas ng pagpapatawad niya, bakit nga ba hindi rin tayo magpapatawad sa ating kapwa? Kahit na alam natin, napakatigas ng ulo, napakatigas ng puso ng mga taong iyon, pero handa pa rin tayong magpatawad. Ganun tayo nagiging kamukha ng ating Diyos. Ayun, sabi niya, in the end, sa kahuli-hulihan, love will still triumph. Ang pag-ibig pa rin ang magwawagi. Hindi ang galit, hindi ang sama ng loob, hindi ang pakikitungo sa kapwa, galit sa galit, pagkamunghi sa pagkamunghi. Yan ang gusto ng dyablo. Ayaw niya ng pag-ibig. So gagawa siya ng paraan para maranasan mo kung totoo nga umiibig ka. Pero ang mahalaga, tatandaan po natin, ay ang turo ng Diyos sa kanyang salita kaysa sa tinuturo ng tao. Para sa ganon, makapamumuhay tayo ng tapat at totoo sa harapan ng Diyos. Kahit saan tayo, ganun pa rin ang ating ugali. Katulad niya. Kaya nga sabi niya, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believeth in Him will not perish, shall not perish, but have eternal life. Napakadakila po ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga, sabi nga, ang mga itinuturo ng Panginoon, hindi naman napakataas na hindi natin kayang abutin. Hindi naman napakalalim na hindi natin kayang hukayin. Na hindi naman napakalapad na hindi natin kayang marating. Practical lang po ang ating Diyos. Kaya dito tayo nagiging kakaiba kaysa mundong ito. We will be like God. Kamukha natin ang ugali ng Diyos. Hindi ko po sinabing magiging Diyos tayo, hindi. Magiging kamukha natin ang kaugalian ng Diyos. Kasi ganun ang kanyang ugali. So, inaasahan niyang ganoon din ang ugali natin. Kung sasabihin natin, paulit-ulit na lang ginagawa yan eh. Lagi-lagi na lang nilang ginagawa. Hindi na ba ako marunong magalit? Kung minsan, napupuno rin tayo. Ika nga, napupuno ka rin. Pero salamat sa Diyos, mag-unload ka lang. Ang ibig sabihin nun, cast all your cares upon the Lord, for He cares for you.
Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng bagay sapagkat nagmamalasakit siya sa iyo. Yung mga bagay hindi mo kaya, give it all to Jesus. Bigay mo, Lord, di ko po kaya ito. Sabihin mo sa Kanya. Pero babalikan ka niya. Babalikan ka ng Panginoon. Anong sinasabi ng salita niya? I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa ko ang anumang bagay sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagpapalakas sa akin. Hallelujah. Kaya nga alam niyo po, kung tayo tunay na tagasunod ng Panginoon, wala tayong palusot. Di tayo makakalusot. Ganito Lord di ba tinanong na ni Pedro yun noon? Lord, ilang beses ko ba patatawarin aking kapwa? 7 beses, sabi pa niya Nagbigay siya ng bilang kung ilang beses. Pero sabi ng Panginoon, endless. Kasi kung tayo man nagkakamali, and every time na tayo nagkamali at lumapit sa Diyos, kung bibilangin ng Diyos ang lahat ng kanyang ipinatawad na sa atin, ano magiging bilang nun? Endless din. So kung iniisip natin, masyado ng maraming ginawa nilang kasalanan sa atin, tayo kaya? Every time we come to God, we ask for forgiveness. Ay Lord, nagkamali po ako, please forgive me. And the Lord forgives. Diba? Sabi niya, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive us of all of our unrighteousness. Diba? Kung sinabi niya yon, pag lumalapit tayo, pinatatawad niya tayo, we ask for forgiveness, the Lord will forgive us. How many times? Mabibilang ba natin? Hindi natin kayang bayaran. Kaya nga siya na nga ang nagbayad sa krus ng Kalbaryo. Ibinuhos sa Panginoong sa Kristo ang lahat ng ating kasalanan. Magmula nung nagkasala si Adan at si Eva hanggang sa kahuli-hulihang tao na maipapanganak dito sa lupa. Bayad na yun. Ang kailangan lamang gawin ng tao ay magbalik loob sa Diyos. Kaya tingnan niyo po kung gaano kalalim, kalawak, kataas ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi ko abot. Hindi nga natin abot, kaya siya ang bumaba. Di ba? Hindi tayo makaabot doon. Hindi tayo makaabot sa kanyang kaluwalhatian. Siya na ang bumaba para ipakita niya sa atin, mahal niya tayo, nilalang niya tayo sa kanyang wangis, kayang-kaya niya tayong mahalin hanggang sukdulan. Kung sasabihin naman, napakalalim talaga ng pag-ibig ng Diyos, hindi natin mauubos. Napakalawak ng pag-ibig niya. Kaya sabi niya, as far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Diba? As far as the east is from the west. Meron bang magmimit ba yung east and west? Hindi. Hindi magmimit yun. It is eternal. It is forever. Kaya nga, ipinararanas sa atin ng Panginoon ang mga sitwasyon na masusubok kung talagang tayo tagasunod na ng Panginoon sa Kristo. Masusubok talaga. Pero hindi naman ibig sabihin na minsan lang yon, minsan lang masusubok. Habang tayo nabubuhay dito sa lupa, nasusubok palagi. We're always being examined. Lagi tayong nagsusulit, test. How well are we doing? Gaano ba tayo katotoo at gaano ba tayo tunay na tagasunod ng Panginoong sa Kristo. Yung totoo. Yung hindi kunwari lang. Maraming mga tao nagkukunwaring umiibig, pero kapag nasubukan, hindi pala siya talaga umiibig. Meron lang siyang puntirya, kaya kanya iniibig. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay hindi ganun.
at hindi rin ganun ang ating uri ng pag-ibig. We love because He first loved us. So yun pong motivation natin. Nakakapanatili tayo at nakapagpapatuloy na nagmamahal sa ating kapwa sapagkat alam natin siya ang unang umibig sa atin at hindi magmamaliw ang pag-ibig niya. Sabi niya, Jeremiah 31, di ba? I have loved you with an everlasting love. I have loved you with an everlasting love. Ulit ko, I have loved you with an everlasting love. Eh alam niyo po, sa ating karanasan bilang tao, kuminsan maiiyak ka na lang. Maiiyak ka na lang. Because sometimes people, hindi man nila sinasadya, but they do harm. Nakapagpapasakit sila ng loob at nakapagbibigay sila ng problema sa iba dahil hindi nila naiisip din minsan ang kanilang kapwa. Iniisip lang nila ang kanilang sarili. Pero definitely, haharapin nating lahat yun. We cannot hide. Di rin tayo pwedeng magtago. We can delay it, pero kailangan din natin itong harapin. And unless na hindi natin ito maharap and let go over it, ika nga, mapagtagumpayan natin yun, it will stay in our heart. Kaya yun, pag nagkaipon-ipon na yan, anong mangyayari? You will be bitter. Yung bitterness. You will give up on loving people because they have not given you true love. They are unlovable, sabi nga. Kaya kung hahayaan nating magpatong-patong yun sa ating puso, tayong nahihirapan. And physically, maapektuhan tayo. Yung kagalakan natin, maapektuhan tayo. Kaya nga, we have to love just like God. Let it go. Meron man silang nagawa laban sa iyo, magpatawad ka kagad, even if they are not asking for forgiveness. Because love covers a multitude of sins. Yun ang ating pinag-aralan ngayon. Love covers a multitude of sins. Kapag talagang tunay tayong umiibig sa Diyos at gusto natin talagang sumunod sa Panginoon, iibigin din natin ang ating kapwa. Just like He does. Kung paano niyang ginagawa, magagawa rin natin. At kapag sinasabi mo, Lord, sumusobra na. Suko na ako. Baka sakaling dumating sa puntong ganon. Give it all. Give it all to Jesus. Diba? Bigay mo lang sa Panginoon. And He will turn our sorrows into joy. Give it all to Jesus. He will turn our sorrows into joy. Pag hindi mo isinusuko, hindi mo binibigay sa Panginoon, ikaw lang ang nagdadala. So malaki ang burden mo. Kaya sabi ng Panginoon, give me all your burdens. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon me and learn of me, for I am gentle and humble, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Kung nabibigatan ka, ipasa mo sa Panginoon. Kayong dalawa, magsama kayo ng Panginoon. Be with the Lord. He will teach us the way in we should go. At alam niyo po, kapag susunod tayo sa sinabi ng Panginoon, sabi ko nga, tayo na ang pinaka-komportabling tao dito sa mundo. We have peace, we have joy, we have the love of God, we have the fruit of the Spirit. It will abound. Di malalagas. Di mawawala yung bunga ng yun. Palaging it will spring up. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga praktikal na pagtuturo mo sa aming buhay. Talaga po,
nararanasan namin ang lahat ng ito. Salamat po sapagkat tinuturuan mo kami. Praktikal mo kaming tinuturuan upang ang aming buhay dito sa lupa ay mayroong tunay na naranasan namin ang pag-ibig mo at ganun din ang ginagawa namin sa aming kapwa. Kahit na ano pa ang ginagawa nila, whether it is good or not good. Ganun din, Lord, if we turn over everything to you, we will have the joy of the Lord. The joy of the Lord will be our strength. At kapag tinurn over din namin sa inyong lahat ng iyon, we will have peace. Makatutulog kami ng maayos. Wala kaming alalahanin. And even if sa haba-haba ng pakikisama namin sa iba, masusubok din kung talagang totoo sila sa kanilang mga sinasabi. And then we will know. Malalaman din namin kung gaano katotoo ang sinabi nilang pag-ibig. Yet, we do not stop loving kasi yun ang sabi mo. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Kaya nga sabi mo, above all, maintain constant love for one another since love covers a multitude of sins. Kaya salamat po, Panginoon, hindi mo lang ito tinuturo, ito ay yung ginagawa. Till now, till eternity. Sinabi mo nga, dito kami kailangan maging eksperto, ika nga. Dito kami talaga kailangan kakitaan ng tunay na ugali ng isang mananampalataya. Hindi lang sa bibig, kundi sa gawa. Hindi lang sa gawa, pati na sa kaisipan, pati na sa damdamin, pati na sa araw-araw. We will live like you in this fallen world. Kaya nga sabi mo, be transformed by the renewing of your minds. Magbago kami sa pamamagitan ng pagbabago ng aming kaisipan at damdamin. Thank you po, Panginoon. Maraming salamat. Ito'y aming magagawa all throughout our life. Kasi sabi mo, maintain constant love. Above all, maintain constant love. For love covers a multitude of sins. Maraming pong salamat, Panginoon. Kumbinsihin mo kami. Malalim na pagkukumbinsi sa amin, Lord. Pinatunayan mo naman ito. Totoo kang umibig sa amin. Kahit sa panahon na kami mahina, ikaw pa rin ang aming kalakasan. When we are weak, then we are strong. Bakit? Your grace is sufficient for us. Ang biyaya mo ay sapat sa pangangailangan ng lahat. Maraming pong salamat. We give you all praise, all thanksgiving. We give you thanks, we give you praise. We worship you, Lord. Salamat sa kabutihan mo, salamat sa kadakilaan mo, salamat sa kabanalan mo. No one can be like you, but you want us all to have the same heart and the same character and the same character traits of a true believer and follower of the Lord Jesus Christ. Kasi sinabi mo, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Lord, maraming salamat po. You have paved the way, pinatunayan mo, tinuloy-tuloy mo, tinapos mo. Kaya kami na tunay na tagasunod mo, ganun din ang aming pag-uugali ngayon at magpakailan paman sa pangalan ng Panginoon Kristo. Sinabi mo nga, Lord, everything will go, but love will remain forever. Hope and faith will finish when we are in the kingdom of God, but love never ends.
Dito po kami maging eksperto, Panginoon. Dito po sa ugaling ito. Purihin ka, luwalhatin ka, dakilain ka sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. We can do it. Amen and amen. Tanggapin, overflow with the love of God. Siksik, liglig at umaapaw na pag-ibig ng Diyos, kagalakan ng Diyos, kapayapaan ng Diyos. Lahat ng bunga ng Banal na Espiritu ay mag-umapaw sa ating buhay. Hindi lang sa iyo, pati na rin sa akin. Tanggapin ang biyaya ng Panginoon na makapanagumpay kahit na napaka-terrible na ng iyong nararanasan. Tanggapin ang kakayanang magdesisyon. I will go, I will follow the Lord till the end of my days, till my last breath. Tanggapin ang mga biyaya para managumpay bilang isang tunay na mananampalataya. In the name of the Lord Jesus, be filled with the love of God, with the joy, and with the peace that comes from the Lord, with patience, with kindness, with goodness, with faithfulness, meekness, self-control. These are the character traits of a true believer in Christ Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat nandiyan. Salamat po kay Sister Maya Ibe Roman, Sister Malu Dulay, Sister Rose Dizon. Thank you. Kanina sila Sister Tess Yusi, Sister Rowena Pineda. Ayan, salamat po. Sister Norma Lehman, Sister Irene Javier Bautista. Ayan, salamat. Gian Bravo. Ayan, salamat. Purihin ang Panginoon. Rowena D. Manalo. Ayan, Sister Weng Weng. Ayan. Sister Evelyn, Brother Nan Carion. Ayan, salamat. Sister Mariat Carlos. Ayan. Kanina andyan si Sister Maricel Gamulo Tolentino. God bless po, Sister Evelyn Oblea. Okay, I'll see you next week. Be the best of what the Lord has for us. Reflect just like the Lord Jesus Christ. Shine and be the salt of this earth just like the Lord. You and I. Amen. God bless po. Bye.